Hello traders, hello friends, I'm Coach Jay and welcome again to my channel. Okay, so for today's video, again, we will check and analyze itong dalawang mino-monitor natin for the week. Okay, so gold and Euro USD. Alright, so let's start with gold. Okay, so yesterday, I have explained to you kung bakit etong dalawa yung level ko, no? So again, I just use the Fibonacci retracement tool, okay, um, para to measure the possible correction that gold will be doing. Okay, so unfortunately nga, no, itong 38.2 hindi siya nag-hold. Okay, so dyan lang sa level na yan, ako interested na mag-trade and mag-buy. Okay? So, itong 38.2% okay din siya na level since, ayan, no, ka-line up niya yung all-time high na price. So, hindi siya nag-hold and what happened? Boom, nag-continue siya to the downside. Tapos, itong 50% din, no? Actually, nag-pending order ako dito sa level ng 50%. Kasi normally sa 50% ako nagpe-pending order pag medyo busy. Okay, so unfortunately hindi rin siya na-hold tapos na SL din ako rito. Okay, kasi ang SL ko ay just below lang nitong nitong candle na to, okay? So, pero it's okay, okay lang 'yon. So ngayon ang price ay naririto sa 70.5% PIV ratio na na nakita na nga natin, no, merong pin bar, meron na ritong rejection candle. Unfortunately hindi pa rin ako ganun ka-convince na mag-buy dahil nga dito sa sunod-sunod na very aggressive move to the downside, itong dalawang malaking red candles or bearish candlestick. Okay, so interested lang akong mag-buy sa kanila if mag-buy sa gold if makakita ako, okay, ng breakout dito sa range niya yan, tapos pag dire-test niya yan, saka ako magbabay. So ibig sabihin, hihintayin ko na maging double bottom ito, okay? So if naging double bottom ito, malaki ang chance na ang price ni gold ay kumbaga ito na talaga yung higher low and may continuation ulit to the downside or kahit hanggang dito sa recent resistance na to. Okay, so if ganyan ang mangyari, magte-trade ako ng buy, tapos dito lang yung target TP ko. Alright? Okay, so ang pwede naman na mangyari, so ito yung best na pwede nating abangan for today, maging double bottom ito. And if hindi naman, if since kung talagang nire-reject niya itong area na to, okay, kung aggressive kayo, no, pwede kayong bumaba sa 5 minutes. Okay? And if ganito ulit yung mangyari, ayan, ang maganda itong candle na to, no? Itong candlestick na to, nagkaroon ng bullish candlestick. Okay? So, pag ganito ulit yung nangyari dito, we can trade, we can buy, tapos ang area muna, or ang TP muna ay itong resistance level na to, or itong nasa 50% area. So, parang ganito ang mangyayari. So, if ever magkaroon ng bullish dito, tapos dyan muna okay. Ayan. So, ayan. So, if ganyan, yan, pwede naman. Okay? So, we can still trade using the 5 minutes time frame. Okay? So, since day trader lang naman tayo, so this is also a potential trade, no? Okay? Ayan. However, medyo risky rin yun. Okay? So, if magte-trade kayo, kung na-meet naman yung mga criteria nyo in
trading, siguro always follow na lang your risk management, okay? So dahil nga medyo risky pa dahil may pumapasok na ng mga sellers dito sa area na yan. So possible na baka itong area na to ay kay seller na. Yan, and i-push niya pa pababa, okay? So back to H1. Yan. So dalawa yung pwede nating abangan. Okay. Ayan. So mamayang siguro mga London session or New York, yan, pwede tayo ulit mag-trade doon. Pero remember, it's Friday. So ako normally, personally, hindi ako nag-iiwan ng open trades pag Friday kasi we don't know what will happen tonight, overnight, and even Monday morning. Okay? So always trade safely kasi remember, we are traders, we are not gamblers. Okay, so next naman, so that's for XAU USD or gold. Let's proceed naman kay Euro USD. Euro USD. Okay, so dito kay Euro USD, ayan, so yesterday nga pala, no, nakapag-trade ako dito. So, explain ko lang kung bakit. Ayan. So, yesterday morning, nung nagdi-discuss ako, naririto pa lang yung price. Ayan, banda dyan. Ayan. And dahil I have mentioned to you na dahil very aggressive move to the upside, may possibility na magkaroon pa ng continuation to the upside or magkaroon ng pullback tapos saka natin sabayan. That is why plot din ako nitong mga Fibonacci ratios na dito ko na nabanggit ko rin naman sa inyo na dito ko abangan ang price na mag-bounce para makapag-buy ako. Okay, so nangyari, medyo na busy rin ako dito. So, nag-pending order lang ako. So, yan yung pending order ko sa 50% level ng Fibonacci. And see what happened. Ayan. So na-reach naman yung TP ko, no? Ayan. So, kaya maganda talaga na level by level. So, dito ko lang muna, dyan ko lang muna tinarget yung aking TP. Yung resistance nito, itong minor resistance sa H1 na nakita ko yesterday, okay? So, I hope nakasabay din kayo rito dahil na-explain ko rin naman tong mga levels na to. Tapos, kaya dyan lang din yung ang aking TP dahil nga napansin ko rin na very aggressive itong red candle na to, no? So, nag-pib lang din ako dyan. Ayan, kaya bandang dito lang din yung aking, ayan, kaya ayan, hanggang bandang 70% lang din yung aking ang aking TP. Tapos lining up din naman yan dito sa previous support na yan. So baka maging resistance siya. Alright, so yon. Okay, so ngayon, anong pwede nating abangan dito kay Euro USD? Continue lang natin yung play. Ayan, no? So nag-continue na siya to the downside. So yan din yung kagandahan, no? Kung yan din yung maganda sa atin as day trader, kung na buy level yung ating target profit and SL. Okay. So ngayon, nakikita nyo pababa ang price. Okay. Ayan. So ako iaabangan ko siya. Yan. So pag makakita ko dito ng magandang rejection candle, so pwede ulit akong bumaba sa 5 minutes or 15 minutes, pwede akong mag-buy, okay? If mayroon ulit confirmation. Pero syempre careful tayo pag nakita natin na magkaroon ng breakdown, ibig sabihin i-break niya itong previous low na to.
Okay, pag binrake niya dyan, nagkaroon ng breakdown at niretest niya, pwede naman akong mag-sell na eto lang muna yung target ko. Okay? Yan. So, ilang pips din yan. Yan. So, siguro nasa 30 pips din. Okay? So, 30 to 40 pips is good enough for us day traders. Okay? So, again, nasa level naman siya. So, we have to observe kung ano yung magiging behavior ng price dito. Okay, very crucial itong location ng price ngayon. Okay, so dalawa yung magiging scenario. Okay, pag nakita natin na nire-reject niya talaga itong price na to, we can click a buy button and buy. However, if naman makakita tayo ng breakdown dito, well, syempre naman, we have to click the sell button. So, yun lang ang ating analysis for today, and always safe trading. And if you have any questions, just let me know. I will try to answer all of them. And please like and subscribe my channel for more videos like this para mas marami pa kayong matutunan. Bye-bye!